Labing-pitong taong gulang pa lang nang mabuntis ang dalagitang tatawagin naming si Christine. Pero dahil hindi pa siya handang maging ina at kasalukuyan pa siyang nag-aaral, itinakda na niya ang kapalaran ng bata. Ibinebenta niya ito online sa halagang 55,000 pesos. Pero natuklasan ng aming team na hindi lang siya ang nagbebenta ng sanggol sa social media. Ilan pang ina ang lantarang inilalako ang kanilang sariling anak online. Hello po. Looking po ako ng pwedeng ampunin, baby girl sana. Sino gusto mag-ampon ng baby ko? Available, pa-PM. Tingnan mo yung mga lengguwahe na ginagamit. Parang hindi buhay ng isang tao yung pinag-uusapan. Yung palitan nila dito parang isang bagay lang yung ibinibenta. Parang isang bagay lang yung gustong bilhin. Kalakal na lang talaga ang tingin. Demonic ako. People are not supposed to be sold. Mailigtas kaya ang mga sanggol bago pa man sila ikalakal? Sa Baliwag, Bulacan, isang babae na itatago namin sa pangalang Rhea ang minamanmanan ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC dahil sa nakababahala nitong post online. Ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol kasi inilalako niya na para bang produkto sa iba't ibang group sa social media at ang offer kapalit ng baby 130,000 pesos. So far ngayong taon na ito yung pinakamalaking transaksyon sa bentahan ng sanggol. Ang ina humihingi ng 130,000 pesos kapalit ng kanyang baby. Maging yung mga investigador nagulat, napaisip bakit ganito kalaking halaga yung hinihingi ng ina. Napakalaki talaga nito kung ikukumpara mo dun sa mga naunang operasyon ng WCPC na hindi naman umaabot ng 100,000 pesos yung hinihingi ng nagbebenta ng sanggol na ina. Sa ngayon, ma'am, tinanong po namin siya, ma'am, kung nasaan si baby. At sabi niya po, kung gusto po daw namin mag-video call, ma'am. Para makasiguro ang asset ng PNP WCPC kung totoo ang offer online, sinubukan nilang i-video call ang seller. Pero laking gulat nila dahil may isa pang babae na sumali sa video call. Siya pala ang biyanan ni Rhea at ang lola ng sanggol na itatago namin sa pangalang Elsa. Tinanong po namin siya, ma'am, kung sino po yung isang babae. Ang sabi po is, lola po ng bata, ma'am. At alam niya po yung sa mangyayaring pagpapaampon po, ma'am. Matapos ang usapan, biglang nag-chat ang seller. Sa pagkakataong ito, sinusubukan pa niyang pataasin ang presyo ng kanyang sanggol. Ilang saglit pa, nagsimula nang magduda si Rhea at iaalok na lang daw sa ibang buyer ang baby. Mailigtas pa kaya ang sanggol sa kamay ng mismong pamilyang nagbebenta sa kanya? Ayon sa PNP WCPC, nakababahala raw ang ganitong krimen kung saan lantarang iniaalok na lang ang mga sanggol sa iba't ibang buyer online. Ang iniisip kasi namin, paano kung mapunta sa maling kamay? Paano kung hindi pag-aampon yung pupuntahan ng bata? Posible raw kasi na mauwi sa pang-aabuso at iba't ibang uri ng exploitation o higit pa ang mga sanggol. This is the worst form of exploitation. Una, yung pagbebenta ng bata is a violation of rights. Hindi dapat kinocommodify ang tao. People are not supposed to be sold. A form yan ng slavery. Illegal yan. Ang pagtingin sa bata ay commodity, hindi tao. Kung hindi talaga nila kayang buhayan, pumunta sa ating gobyerno. Habang hinihintay ng mga otoridad ang reply ni Rhea, isa pang message ang natanggap ng asset
mula sa isang babae sa Angeles, Pampanga. Hindi pa po nagtatagal yung usapan namin ng isang birth ma'am. May isa naman pong account na nag-message agad sa amin ngayon. Sabi niya po, hello po, willing po ba kayo kunin agad ngayon si baby? 25,000 pesos naman ang iniaalok na presyo ng babae sa police asset. Pero ang babae, agad na nagbago ang isip at humihingi ng karagdagang 5,000 pesos. Sinabi ko po ma'am na, opo ma'am, basta legit po. Ang sabi niya naman po, legit po ma'am. Sa gitna ng transaksyon ng seller at police asset, biglang nagpadala ng mga litrato ng sanggol ang seller. Pero ay kinagulat ng mga otoridad, kapapanganak lang pala ng sanggol. Kaya agad na pinuntahan ng mga operatiba ang napag-usapang meet-up place. At nang makarating sa lokasyon, namataan ng mga otoridad ang isang babaeng nag-aabang sa gilid ng kalsada. Bitbit ang kanyang 2-day-old na sanggol. Agad siyang nilapitan ng mga nagpanggap na buyer. At nang maiabot na ang napagkasundo ang pera na 30,000 pesos, inaresto na siya ng mga otoridad. At agad sinagip ang sanggol. 2 araw pa lang na naipanganak, nakuha na namin dahil naibenta na. Ito din ay isang kaso ng unplanned pregnancy. Ilang taon na magulang ang nanay? Adult naman na sila. Nasa 27. So makikita mo pa dito 2-day-old. Ando doon pa yung mga balat na nagsished off. Yan ay unang beses ginawa naman ng dalawa. Yes, oo. Anong dahilan daw nila? Hindi nila kayang itaguyod. So yung pagbubuntis, parang dahil nga biglaan, hindi nila naisip na meron palang kaakibat na responsibilidad. Yun din na nakakalungkot eh. Kasi hindi nila napag-isipan yung mga aksyon nila. Ang kapalit nun ando doon sila sa loob ng rehas. Samantala, makalipas ang ilang araw, muling nag-chat sa asset ang mag-inang sina Elsa at Rhea. Pahayag na raw sila sa unang napag-usapang presyo na 130,000 pesos. Ngayon po ma'am, nagkaka-reply niya lang po na okay na po yun ma'am. Kaya agad na pinlano ng mga otoridad ang isang entrapment operation. Ang meet-up place sa isang restaurant sa Baliwag, Bulacan. Pagdating sa napag-usapang lokasyon, 3 babae ang humarap sa mga operatibang nagpanggap na buyer. Ang mismong nanay na si Rhea, lolang si Elsa at tiyahin ng sanggol. At nang maiabot na ang napagkasundo ang presyo na 130,000 pesos, tuluyan na silang inaresto. Ikaw ay ina-arresto sa salang paglabag sa RA 9208 or anti-trafficking person. Ikaw ay may karapatan pa ng hindi po magsawalang ito at manang sabihin ay maaaring gamitin pa or labad sa iyo. Sinagip naman ng mga social worker ng DSWD ang sanggol. Actually, ito yung pinakamahal na in-offer sa amin sa halagang 130,000. Mabuti na lang, nakuha namin yung bata. So ngayon, 3 sila ngayon, plus yung tatay ng bata ang nakakulong. Ang mga nahuhuling suspect ng Women and Children Protection Center sa iligal na aktibidad na babies for sale, dito pansamantala ikinukulong sa kanilang jail facility dito sa loob ng Camp Crame. Dito nila hihintayin ang commitment order mula sa korte. Nakapanayam ng reporter's notebook si Rhea, ang nanay ng ibinibentang sanggol online. Una-una, ilang taong ka na ba? 23 po. 23. Ilan na ang anak mo? 3 po. Dun sa 3 na yon, sino yung sinasabing sinubukan mo daw ibenta? Yung baby girl ko po. Talaga bang nakapagpasya ka na sa sarili mo na gusto mong ibenta yung anak mo? Opo. Bakit mo naisipang ibenta yung sarili mong anak? Kasi po, hirap na po kami. Sa 1 linggo, di po kami kumakain. Ang kastusin pa po ng mga anak ko. Ang hirap po nang walang katuwang, walang pamilya. Kaya ganun po nasa isip ko. Paampun po. Ang perang makukuha raw sana sa pagbebenta ng kanyang anak. Pangpiyansa ng kanyang kinakasama na nakulong dahil sa kasong robbery noong nakaraang taon.
Kasi Anong gagawin niyo doon sa pera? sa ariglo po, para po may katuwang na po ko sa paghahanap, pag-aalaga sa mga bata, sa pagbili ng mga gatas. Sabihin na nating napakahirap talaga ng buhay mo. Pero kawawa naman yung bata, walang kamuang-muang. Alam ko naman po yun. Pero nasa isip ko na lang po nun na mapapaganda buhay niya sa iba. Kasi may bibigay yung hindi namin maibigay. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang isa pang sangkot sa bentahan ng sanggol, ang biyenan ni Rhea at mismong lola ng sanggol na si Elsa. Kwento niya, bukod sa kakailanganing pangpiyansa ng kanyang anak, nangangailangan din daw sila ng pera para sa pagpapagamot naman ng kanyang asawa. Na-aksidente siya, nabali yung ganito niya. Kailangan namin ng 150,000. Kaya dito daw raw nila naisip na ibenta ang sariling apo. Ay, yung manugang ko ang nag-price. Siya lang naman ang nag-price. Kumbaga, sinusuportahan ko lang naman siya kasi tamang dapat lola ako. Dapat aanuhin ko yun. Pero wala rin, no choice din yung naisip ko na kasi hindi mo na rin kayang anuhin buhayin . Ang hirap din unawain, nanay, lola, tiyahin, lahat kayo, in sync yung isip nyo na ibenta yung kadugo ninyo. Wala man lang kinilabutan, wala man lang kumontra doon sa desisyon na ginawa nila. Ang nakababahala pa, pabata ng pabata ang mga nagbebenta ng sanggol online. Sa Quezon City, isang 17 years old na babae ang minanmanan ng PNP WCPC noong January 2. Pero nang hingan na ng impormasyon ng mga otoridad ang minor, bigla na lang daw itong hindi nagparamdam. Hanggang sa napag-alaman ng mga otoridad na nagdadalang tao pa lang ang seller at hindi pa naipapanganak ang baby. Hanggang nito lang January 4, muling nagparamdam ang seller. Nag-PM na po siya, ma'am. Nag-hello po siya. And ngayon po, nire-replyan ko na po. Ito po, may sinend po siyang picture ng baby na nakatulog po. Reply ko po, ma'am, is kung anong kailangan ko ihanda sa pag-aampon po. 5 minutes po, nag-reply po siya ulit na pera po panimula ang sagot niya po. 55,000 pesos naman ang offer ng minor para sa kanyang bagong silang na sanggol. Ang pagbebentahan para daw sa kanyang tuition fee. Tinatanong ko na po siya ngayon kung saan po ang gusto niyang meet up place po namin. Pero hindi naging madali ang pakikipagtransaksyon ng mga otoridad sa minor de edad. Napag-alaman kasi nila na hindi lang pala sa kanila iniaalok ang sanggol. May kausap siya, taga-Japan, and then nakapagbigay na sa kanya ng earnest money. So, deliberate yung pagbebenta niya. It was not a instant decision. Sabihin nasa Nasa sinapupunan pa yung sinapupunan bata, pa lang. may nagpapareserve na. Tumatanggap na siya ng parang reservation fee or something like that. May nakausap na siya na supposedly magiging buyer nung anak niya once na mailabas niya ito. Sino gusto mag-ampon ng baby ko? Yun ang gamit niya. Baby ko, yun ang sinasabi niya. Sabi naman nung isa pang sumagot, available pa PM. Tingnan mo yung mga lengguwahe na ginagamit. Parang hindi buhay ng isang tao yung pinag-uusapan. Yung palitan nila dito parang isang bagay lang yung ibinibenta. Parang isang bagay lang yung gustong bilhin. Hanggang nito lang January 6, napakagat ng mga otoridad ang minor na nagbebenta ng kanyang sanggol. Ano po, ma'am, chinachat ko po na kausapin ko lang po yung partner ko, tapos wag na po siya maghanap ng iba at legit po kami. Ito po ngayon, ma'am, nag-send po siya ulit ng bagong picture ni baby, kasama po siya, hawak na po si baby. Alas 4 ng hapon. Oras na para makipag-meet up ng asset sa seller na naghihintay sa isang fast food restaurant sa Quezon City. Pagpasok ng mga otoridad, agad nilang nakita ang isang babaeng naka-green, bitbit ang kanyang bagong panganak na sanggol.
Agad siyang inaresto ng mga pulis at nakatakda siyang dalhin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasagip din ang kanyang ibinibentang anak. Yung social worker natin magkakandak ng discernment, assessment, base dito sa mga detalyeng naibigay niya, positive niyang pinag-isipan. Alam niya yung gagawin niya na merong pananagutan sa batas. Ayon sa PNP WCPC, ang mga suspect na naaresto mula sa kanilang sunod-sunod na operasyon, sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sakaling mapatunayang nagkasala, habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanila. Ang minor de edad na naaresto naman sa Quezon City, mananatili sa isang shelter ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at sasailalim sa counseling at intervention. Bilang isang ina, nung nalaman mo yung kaso na yan, anong sumagi sa isip mo? Anong naramdaman mo? Punong-puno ng emosyon simply because traditionally, ang Pilipino, makapamilya tayo eh. Bilang ina, igagapang mo. Mapapag-isip ka, saan hinuhugot ng mga ito yung tibay ng dibdib nila na kaya nilang gawing kalakal yung mga anak nila. Ayon sa Philippine National Police Women and Children Protection Center, noong taong 2024, 5 kaso ng baby selling o illegal adoption ang na-operate ng kanilang opisina. Walo naman ang naging kaso noong 2025 at ang nakababahala sa unang 2 buwan pa lang ng taon, umabot na ito sa 6 na kaso. Alarming sa amin, nakaka-second month pa lang tayo. Paano ba nagka-thrive itong illegal activity na ito? Nasaan ba sila? Nandito sila sa social media sites. So, namomonitor namin yung ilan sa kanila, pero paano yung hindi gumagamit ng social media platforms? Yun ang mas delikado. Yun ang mas delikado kasi hindi namin mamomonitor. Nadiskubre din ng PNP WCPC ang bagong sistema raw ng bentahan ng mga sanggol. There were cases na previously na trinabaho namin na kung saan merong third party or reseller. Ito yung kinakatakot yung Yes. modus. Yes. Yung pagpupasok na yung mga reseller. Yes. Kasi mahirap na habulin. Mahirap habulin May lapanapin. saan pupunta ang bata, ano ang gagawin, ano ang magiging lagay. Baka mas malaking panganib ang nag-aantay sa bata, sa sanggol. Yes. Isang sanggol na walang kalaban-laban. Kami ngayon, the more na nagiging active kami, cyber patrolling, and at the same time, ini-encourage namin yung mga publiko, kung meron kayong nalalaman na nakakausap, na nagbabalak ng ganito, ipaalam sa amin. Ang National Authority for Child Care, matagal nang kinukundina ang talamak na bentahan ng mga sanggol o ang iligal na pagpapaampon sa kahit anong paraan. Lalo pat may malinaw namang batas na nagtatakda ng wasto at legal na proseso ng pag-aampon. Taong 2022, naipasa ang Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Layunin ng batas na ito na gawing mas accessible ang legal na pag-aampon sa Pilipinas nang hindi isinasakripisyo ang kaligtasan at kapakanan ng bata. Pero sa ilalim ng batas, ang mga nagnanais mag-ampon ay dapat munang dumaan sa masusing proseso. Understandable po yan kasi buhay po ng bata ang ating pinag-uusapan dito. Kaya po hindi po pwedeng basta-basta yung proseso ng pagpili at pag-apply at pag-approve ng ating mga prospective adoptive parents. Apart from their financial capability, apart from their physical capability, mental and psychological din po ay ating sinisiguro. Ang pinaka-importante, ang child matching system para matiyak na mapupunta ang bata sa angkop at ligtas na pamilya. May proseso pong kailangang pagdaanan para masiguro po natin na yung best interest po ng bata ang maibibigay natin sa mga anak natin. Samantala, ang naarestong si Rhea, laking pagsisisi raw sa nagawa sa kanyang anak. Sobrang sakit din po. Kasi walang nakaalalay na pamilya. Yung biyanan mo, yung lola ng bata, at saka yung Tita po. tita ng bata.
Pag kayong tatlo nag-uusap-usap ngayon, anong napagkukwentuhan niyo? Anong napag-uusapan niyo? Sana hindi na lang po namin ginawa. Sa bawat sanggol na ikinakalakal o ibinebenta, isang buhay ang nalalagay sa kapahamakan. Hindi lang responsibilidad ng magulang ang pag-aaruga at pagpoprotekta sa kanila. Tungkulin din ng pamahalaan na tiyaking may matibay na sistema at pulisiya na poprotekta sa kanila laban sa mga mapang-abuso at mapanamantala. Dahil ang buhay ng bawat sanggol, kailanman ay walang katumbas na halaga. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.